Kumusta mga kasaliksik? Oo, totoo naman na marami sa atin na pagkain ang pinupuntahan kapag nakakaramdam tayo ng stress, kasiyahan, kalungkutan o maging kapag tayo ay umiibig. Pero pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga pagkain na pinapasok mo sa iyong tiyan. Kaya mula sa nakalalasong hotdog hanggang sa popcorn na lagi natin kinakain saan man tayo magpunta ay pag-usapan natin ang 10 mga pagkain na hindi mo nakakainin kapag nalaman mo kung paano ito ginawa. Kaya kung handa ka na mapanood at malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Hotdog. Ang mga hotdog ay kilala lalo na sa mga barbecue at mga sports event. Ngunit ang proseso ng paggawa nito ay talaga namang hindi gaanong kaaya-aya. Ang mga ito kasi ay gawa mula sa pinaghalo-halong tira-tirang karne, taba at iba't ibang additives na ginagawang parang paste. Ang karne ay mula sa iba't ibang bahagi ng hayop tulad ng mga kalamnan, bituka at atay. Upang makamit naman ang makinis na texture nito, ang halo ay pinong ginigiling at sinasama sa tubig, asin at preservatives. Ang paste na ito ay inilalagay sa mga casing na maaaring natural o gawa sa artificial na collagen. Bagamat maaaring hindi kaaya-aya ang pag-iisip ng pagkain ng ganitong uri ng karne, mahalagang tandaan na ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng hayop ay mas sustainable at economical. Gayunpaman, ang mataas na nilalaman ng sodium at ang presensya ng nitrite sa mga hotdog ay nagdudulot ng mga alalahanin sa kalusugan para sa mga taong kakain ito. Kaya't sa susunod na kukuha ka ng hotdog, tandaan ang kasabihan. Mas mabuting hindi mo na lang alam kung paano ito ginawa. Number 9. Gelatin desserts. Ang mga gelatin desserts na kilala sa kanilang makukulay at talaga namang nakakahali ng anyo ay alam mo bang may lihim na hindi gaanong kaaya-aya? Ang pangunahing sangkap nito, ang gelatin, ay mula sa collagen na matatagpuan sa balat, buto at connective tissues ng mga hayop. Upang makagawa ng gelatin, ang mga bahaging ito ng hayop ay pinapakuluan upang makuha ang collagen na pagkatapos ay sinasala, pinapatuyo at ginagawang pulbos. Ang proseso ay maaaring gumagamit ng acid o alkaline solutions upang mas mabilis na matunaw ang mga tissue. Bagamat karamihan ng gelatin ay galing sa baka at baboy, maaari rin itong makuha mula sa isda. Sa kabila ng ganitong proseso, ang gelatin ay itinuturing na mahalagang sangkap sa maraming culinary applications dahil sa kakayahan nitong mag-gel at magbigay ng kakaibang texture sa mga pagkain. Kapag ang gelatin powder ay nagawa na, ito ay hinahalo sa tubig, asukal at pampalasa upang makabuo ng mga dessert na kinagigiliwan natin. Bagamat ang gelatin ay isang magandang pinagmumula ng protina at ginagamit sa iba't ibang mga culinary applications sa loob ng maraming siglo, ang pag-iisip na kumakain tayo ng pinakuloang balat at buto ng hayop ay maaaring magpatigil ng gana ng ilan. Bukod sa mga dessert, ginagamit din ng gelatin sa paggawa ng marshmallows, gummy candies at iba pang confectionaries. Kaya sa susunod na matukso ka sa isang makulay at kahali-hali ng dessert, tandaan na mahigit pa sa gelatin kaysa sa nakikita ng mga mata natin. At ito ay bunga ng isang proseso na nagsisimula sa simpleng bahagi ng hayop na binibigyan ng bagong anyo upang maging mas masarap na pagkain. Number 8. Nakapack na ground beef. Ang mga nakapack na ground beef o tinatawag ding pre-pack ground beef ay maaaring mukhang praktikal na pagpipilian na pwedeng bilhin ng kahit na sino, lalo na kapag magkakaroon kayo ng kainan sa bahay. Ngunit may mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa karne na ito. Ang ilang mga paketa ng ground beef ay naglalaman ng pink slime, isang paste na gawa mula sa mababang kalidad ng beef trimmings na tinitreat ng ammonia upang mapatay ang bakterya. Nilalagyan nila ng ammonia ang pagkain na kinakain mo. Ang filler na ito ay kadalasang idinadagdag sa ground beef upang mabawasan ang gastos at mapahaba ang shelf life nito. Bagamat ang paggamit ng pink slime ay hindi naman delikado dahil ang ammonia treatment ay idinisenyo upang puksain ang mga pathogens, ito ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kalidad at transparency sa industriya ng karne. Maraming mamimili ang nag-aalala dahil sa kakulangan ng malinaw na labeling at ang paggamit ng mababang uri ng karne sa produktong ibinebenta bilang purong ground beef.
Upang makasiguro, hanapin mo na lamang ang ground beef na may label na 100% ground beef sa susunod na bibili ka sa tindahan o humingi ka ng tulong sa iyong lokal na butcher. Nagilingin na lamang ang karne para sa iyo. Tandaan, pagdating sa mga pre-pack ground beef, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sa pagpili ng tamang karne, mas mabuti ang pagiging maingat upang makaiwas sa mga hindi ka nais-nais na sangkap na maaaring makompromiso ang kalidad ng iyong pagkain. Number 7. Maraschino cherries. Ang mga maraschino cherries na madalas nating makikita sa mga cocktail at sundae ay may lihim pala na maaaring magdulot ng pagkaasiwa sa iyo. Ang proseso mula sa sariwang cherry hanggang sa maging maraschino ay dumadaan sa ilang hakbang na nagtatanggal ng natural na kulay at lasa ng prutas. Una, ang mga cherry ay ibinababad sa brine solution upang matanggal ang kanilang natural na pigment. Sa prosesong ito, nagiging maputla at walang lasa ang mga cherry. Sunod, ang mga cherry ay ibinababad sa halo ng high fructose corn syrup at artificial coloring na nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na pulang kulay at sobrang tamis na lasa. Matapos ang mga hakbang na ito, ang mga cherry ay tinatanggalan ng buto at inilalagay sa mga garapon na mas may maraming syrup upang mapanatili ang kanilang hindi natural na perpektong anyo. Bagamat ang mga maraschino cherries ay nagdadagdag ng kulay sa iyong paboritong inumin at dessert, malayo na ito sa tunay na masusustansyang prutas na dati nilang anyo. Kaya sa susunod na kukuha ka ng maraschino cherry, tandaan na minsan ang kagandahan ay nasa balat lamang. Number 6. Nakapak ng mga tinapay. Ang mga nakapak na tinapay na karaniwang makikita sa marami nating tahanan ay alam mo bang hindi na kasing sustansya ng mga homemade na tinapay noong unang panahon upang pahabain kasi ang shelf life at mapanatili ang malambot na texture. Ang mga komersyal na tagagawa ng tinapay ay gumagamit ng iba't ibang additives, kabilang ang preservatives, emulsifiers at dough conditioners. Bagamat epektibo ang mga sangkap na ito sa pagpapanatiling sariwa ng tinapay, maaari rin itong maging sanhi ng mga problema sa pagtunaw sa ating tiyan. Ang ilan sa mga karaniwang additives tulad ng calcium proponate at mono and diglycerides ay naiugnay sa mga issue ng gastrointestinal na maaaring makagambala nga sa balanse ng bakterya sa iyong bituka. Bukod dito, marami ng nakapak na tinapay ang gawa sa refined flours na tinatanggalan ng natural na fiber at nutrients sa proseso ng paggawa. Ibig sabihin, kahit na maginhawa at matagal ang shelf life ng mga nakapak na tinapay, hindi ito nagbibigay ng parehong nutritional benefits gaya ng whole grain na homemade na tinapay. Upang maiwasan ang mapotensyal na negatibong epekto ng nakapak na tinapay, subukan na gumawa ng sarili mong tinapay sa bahay gamit ang simpleng whole food ingredients o pumili ng mga tinapay na may minimal additives at gawa sa whole grains. Number 5. Artificial sweeteners. Ang mga artificial sweeteners na madalas inare-rekomenda bilang mas masustansyang alternatibo daw sa sukal ay may komplikadong kasaysayan at proseso ng paggawa na maaaring magpabago ng iyong pananaw sa mga ito. Ang mga sweeteners na ito tulad ng aspartame, sucralose at saccharin ay nilikha sa pamamagitan ng masalimuot na chemical process na gumagamit ng iba't ibang synthetic ingredients. Halimbawa, ang aspartame ay ginagawa sa paggamit ng pagsasama ng dalawang amino acids. Ito ay ang mga aspartic acid at phenylalanine sa pamamagitan ng serye ng chemical reactions na kinabibilangan ng pagprotekta at pagtanggal ng proteksyon sa ilang bahagi ng mga molecules. At ang resulta nito, ang mga sweetener na nabobuo sa ganitong chemical reaction ay napakatamis na may ilang uri pa nga sila na merong 600 beses na tamis kumpara sa mga normal na mga asukal. Bagamat ang mga artificial sweeteners ay tinuturing na ligtas kainin ayon sa regulatory agencies, may ilang pag-aaral na nagbibigay diin sa mga potensyal na panganib sa kalusugan. Pinapakita ng ilang pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng artificial sweeteners ay maaaring makaapekto sa kakayanan ng katawan na mag-regulate ng blood sugar, na maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng mga metabolic disorder tulad ng diabetes. Meron ding mga pag-aaral na nag-uugnay sa artificial sweeteners sa mga problema sa pagtunaw,
pananakit ng ulo at maging sa ilang uri ng cancer. Bagamat kinakailangan pa ng mas maraming pananaliksik upang lubos na maunawaan ang mga posibleng panganib na ito. Number 4. Sushi. Ang sushi ay isang minamahal na delikasiya hindi lamang sa Japan, kundi sa buong mundo. At ito ay kadalasang inuugnay sa mga sariwa at dekalidad na sangkap. Gayunpaman, may mga uri ng sushi na hindi kasing authentic o kasing sustansya ng kanilang itsura. Isang karaniwang halimbawa nito ay ang imitation wasabi. Ang tunay na wasabi ay gawa mula sa gadgad na ugat ng wasabi japonica plant, nakatutubo sa Japan at napakahirap itanim. Pero dahil sa kakulangan nito at mataas na presyo, maraming mga restaurant ang gumagamit ng mas murang alternatibo na gawa sa pinaghalong horseradish, mustard at birding food coloring. Ang imitation wasabi na ito ay kulang sa masarap na lasa at init ng tunay na wasabi at maaaring naglalaman ng karagdagang preservatives at additives. Isa pang issue sa ilang uri ng sushi ay ang paggamit ng farm fish na maaaring pinalaki sa masisikip at maruruming kondisyon at tinatrato o binibigyan ng antibiotics at iba pang kemikal upang maiwasan ng sakit. Ang farm fish ay maaaring may mas mahabang antas ng mga kapaki-pakinabang na nutrients tulad ng omega-3 fatty acids kumpara sa mga wild-caught na isda. Bukod pa rito, ang ilang sushi rolls ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng imitation crab meat na gawa sa processed fish paste at artificial flavoring o cream cheese na nagdadagdag ng saturated fats at calories sa isang hindi masustansyan na pagkain. Number 3. Commercial ice cream. Ang commercial ice cream ay isang paboritong frozen na pagkain ng marami sa atin na madalas naglalaman ng iba't ibang sangkap bukod sa tradisyonal na gatas, asukal at cream. Maraming mass-produced na ice cream ang gumagamit ng stabilizer at emulsifiers upang mapanatili ang makinis na texture at maiwasan ang pagbuo ng ice crystals. Isang karaniwang additive ay ang carrageenan, isang thickening agent na nagmula sa seaweed. Bagamat ang carrageenan ay kinilala bilang ligtas ng mga regulatory agencies, may ilang pag-aaral na nagpapakita na maaari itong magdulot ng mga problema sa pagtunaw at pamamaga sa ilang mga individual. Isa pang alalahanin sa mga commercial ice cream ay ang paggamit ng artificial flavors at colors na ginagamit upang gayahin ang lasa at anyo ng natural na sangkap tulad ng prutas o vanilla. Ang mga synthetic additives na ito ay naiuugnay sa iba't ibang potensyal na issue sa kalusugan, mula sa allergic reactions hanggang sa mga behavioral issues sa mga bata. Upang masiyahan sa ice cream ng walang mga additives na ito, isaalang-alang ang paggawa ng sarili mo na lamang ice cream sa bahay gamit ang simpleng whole food ingredients o pumili ng mga brand na nagbibigay prioridad sa natural at kaunting process ng mga formula sa kanilang mga produkto. Number 2. Breakfast cereals. Ang breakfast cereals na madalas itinuturing na praktikal at malusog na paraan upang simulan ng araw ay may mga lihim na maaaring hindi kaaya-aya. Maraming popular na cereals ang ginagawa sa pamamagitan ng proseso ng extrusion, kung saan ang halo ng butil at iba pang sangkap ay pinipilit sa isang maliit na butas sa mataas na pressure at temperatura. Ang prosesong ito ay maaaring sumira sa maraming natural na nutrients sa mga butil na nagiiwan ng produktong mataas sa calories ngunit mababa sa nutrisyon. Upang mas mapalala pa nga, maraming breakfast cereals ang matamis dahil sa sobrang daming asukal at artificial flavors na idinadagdag na maaaring magdulot ng iba't ibang issues sa kalusugan tulad ng obesity, diabetes at ang pagkabulok ng ngipin. Ang ilang cereals ay naglalaman din ng artificial colors at preservatives na nauugnay sa mga behavioral issues at iba pang alalahanin sa kalusugan. Upang makagawa ng mas malusog na pagpipilian sa oras ng almusal, piliin ang mga whole grain cereals na may minimal added sugars o subukan ng paggawa ng iyong sariling oatmeal sa bahay gamit ang simpleng nutrient-dense ingredients. Number 1. Microwave popcorn. Ang microwave popcorn, isang praktikal na merienda
na kinagigiliwan ng mga nanonood ng pelikula at mga manggagawa sa opisina ay may nakatagong panganib sa loob ng kanyang bag. Maraming microwave popcorn bags ang may lining na may chemical na tinatawag na perfluorooctanoic acid na ginagamit upang maiwasan ang pagtaas ng langis at mantikilya sa packaging. Gayunpaman, kapag pinainit ang bag, maaaring lumipat ang chemical na ito sa popcorn mismo na naglalantad sa mga consumer sa isang potensyal na nakalalason na sangkap. Ang PFOA o ang perfluorooctanoic acid ay nauugnay sa iba't ibang issue sa kalusugan, kabilang ang kanser, sakit sa thyroid at mga problema sa pagdevelop ng mga bata. Bagamat may ilang mga tagagawa na tumigil na nga sa paggamit ng PFOA sa kanilang packaging, marami pa ring mga bagang naglalaman ng ganitong kemikal o mga katulad nito. Bukod dito, ang artificial butter flavoring na ginagamit sa maraming microwave popcorn products ay naglalaman ng kemikal na tinatawag na diacetyl na nauugnay sa isang malubhang kondisyon sa baga na kilala bilang popcorn lang. Sa mga manggagawang pabrika na humihinga ng malaking halaga ng substansyang ito. Upang maiwasan ang panganib na ito, isaalang-alang ang paggawa ng sariling popcorn gamit ang simpleng paper bag o stove top method at gumamit ng mga natural na flavorings tulad ng olive oil, sea salt o nutritional yeast.